O, ito. Pag-usapan natin isang mahalagang bagay, mga ka-GPnatics. Etong si Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa pagpupumilit po niya na ipagtanggol ang China. Okay, sa pagpupumilit niya, mga kababayan, na ang Kalayaan Island Group ay hindi sakop ng ICC. Mga ka-GPnatics, napatunayan ngayon ng mga eksperto na si Marcoleta ay isa talagang bobo. Bakit mo nasabi yun, GP? Mga kababayan, sa bidyong ipapakita ko po sa inyo, nagpumilit itong si Marcoleta at ang sinabi niya po na i-give up na ang Kalayaan Group of Island kung tayo po ay paninindigan natin ang 200 nautical miles exclusive economic zone ang atin. Ang sabi niya, kung paninindigan nyo yan, i-give up na natin ang Kalayaan Island Group. Kasi hindi na ito sakop ng EEZ, mga kababayan. Pero, ito pala ay maliwanag na pagtataksil. Ito pala ay maliwanag na disinformation. Bakit, GP? Halina mga ka-GPnatics at pakinggan po natin yung pahayag dito kung paano po, mga kababayan, tayo tinatraidor ni Marcoleta. Parang si, si Padilla na bombahin na natin, bumili tayo ng mataas, magaling, malakas na kanyon at kanyonin natin, ang water cannon natin ang China. Yun pala, yun ay magsisilbing sa atin, mga kababayan, baka mamaya bombahin na tayo ng totoo. Pero ito, Pagpapatayan natin dito, we will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. okay? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Mga kababayan, i-give up natin daw yung KIG. Kasi kung ipipilit daw natin ang EEC, parang gusto niyang sabihin, mamili kayo. EEC or KIG? Okay? EEC or KIG? Yun ang gusto niyang sabihin sa atin, okay? Mga kababayan, tandaan niyo po yung sinasabi ko ha. Gusto niya tayong papiliin, EEC or KIG? Pag pinili mo ang EEC, i-give up daw natin yung KIG. Ngayon, mga ka-GPnatics, pakinggan natin itong si kalimutan ko kung anong title neto, si Jay Batong Bakal, mga ka-GPnatics, na isa ring talagang magaling po pagdating po dito sa usapin ng karagatan. Okay? So pakinggan natin mga ka-GPnatics at kung paano po niya binarubal at ginawang bobo itong si Marcoleta. Kasi dito, merong tayong isang mahalagang bagay na dapat malaman na hindi po sinasabi ni Marcoleta dahil nga tayo ay mini-misinform. Okay? Ito. Nasa linya natin si Attorney Jay Batong Bakal, ang Abogado Director rin. ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney Jay, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hi, good morning po sa inyo. Sa lahat po nakikinig. Gatong baga. Tama bang premise yung wala si EEC natin, so ipamigay na lang natin, i-give up na lang natin, referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J? Well, una po, no, hindi po totoo yan na wala tayong EEZ. No? Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ini-establish nga yung ating exclusive economic zone. No? So 1978 yan. Noong 1987, doon po sa ating constitution, inulit po, nandun po no, ang ating EEZ. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, ng pamahalaan, na pangalagaan itong ating EEZ, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, tinutukoy ang EEZ bilang location nga ng ating mga likas yaman dagat, no? Whether it is fisheries. Okay, hold on. Sabi dito ng iba, ang Kalayaan ay sa municipalities ng Palawan. Pero, guys, alam natin yan. Pero may isang bagay dito na kailangan natin malaman. Kasi nung nakaraan, ako sa totoo lang,
mga ka-GPnatics, nalito din ako dito. Nalito din ako, kaya hinahanap ko yan. Ano ba? Ganito kasi ang tanong. Ano ba ang KIG? Ano ba ang Kalayaan Island Group? Ang tanong, ito ba ay isang tubig o ito ba ay isang lupa? Yan kasi mga kababayan, ang hindi sinasabi sa atin ni Senador Marcoleta. Kasi he insisted, mga kababayan, that the KIG is not, mga kababayan, is very far from EEZ. Nasa labas. Is outside of the EEZ, mga ka-GPnatics. Kung titingnan natin, EEZ ay water territory. Water territory yan. Okay, pero yung KIG, mga ka-GPnatics, inunahan ko na. Inunahan ko na kasi nakita ko yung ano nyo dito. Ito ay isang anyong lupa, mga kababayan, na matagal na nating naukupa. So, hindi siya pasok sa EEZ. Tama, hindi siya pasok sa EEZ dahil magkaiba ang batas ng lupa at ang batas ng tubig. Marcoleta. Okay? Magkaiba sila, mga kababayan, kaya ibang presidential decree ang dapat tinitingnan dyan. Hindi yung sinasabi ni Marcoleta, oy, wala sa EEZ, it's outside the EEZ, ang Kalayaan Island Group. Kaya give up na natin, utot mo. Oh, gag. So kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Kaya ito pong RA 12064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, Opo. actually pinapatupad din, pinagpapatuloy. Bale, itong matagal ng existing ating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila kasi sinungaling at kabaliktaran po yun, no? Na wala tayong EEZ. No? Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Kalayaan Islands dun sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige nga, paki-explain nga po yung Attorney Batumbaka. Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi raw po sakop ng ating exclusive economic zone ang Kalayaan Island Isla Group. po yan. Lupa yan. No? Iba po yan sa dagat. Ibang batas ang hinihiran para sa lupa at para sa dagat. Okay. Nako, sa Paul si Marcoleta! Bobo talaga! Kaya sinasabihan ng mga legal luminaries na ito ay mga lowest rank, mga kababayan. Alam nyo, tama talaga eh. Bakit pag napunta naging DDS, kahit matalino ka pa, nagiging bobo ka. Kahit abogado ka na napakagaling, nagiging bobo ka. Ha? Lalo na kung ipagtanggol mo ang China na parang gusto mo yung sariling atin na matagal na nauko pa, ay ipamigay mo na lang sa China. Noong una si Digong, ang sabi niya, yung EEZ ay yung West Philippine Sea. Tubig lang naman yan eh. Di ba? Bakit pinag-aawain natin? Ibigay nyo na yan. Sabi niya. Ngayon naman mga kababayan, anong gusto nyo? Ha? Tayo, i-honor natin yung sinasabi ng UNCLOS na pagbibigay sa atin ng karapatan sa 200 nautical miles exclusive economic zone, pero inaangkin nyo rin ang KIG. So, ang KIG is out daw sa EEZ, mga kababayan. So, dapat, we should have to give up the KIG kasi nasa labas nga daw ito, mga kababayan. Mukhang hindi naintindihan ni Marcoleta na ang law of the land at law of the sea is very much, mga kababayan, different. Di ba? Sobra-sobra pala magkaiba yan eh. Lupa, dagat, mga kababayan. Yung lupa, nahawakan mo. Yung tubig, nahawakan mo pero nawawala. Di ba? Oh. So, yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong naging basihan yung EEZ para maging claim natin ang Kalayaan Island Group. No? Yung Kalayaan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy at trinato bilang parte ng ating bansa. No? So hiwalay ang basihan yan doon sa ating exclusive economic zone. Okay, mga kababayan, para sa ibang mga rito, wait lang So sabi dito, ang Kalayaan Group Island, ang Kalayaan Island Group, rather, ay binuo ng mga lupa, mga isla, isleta, at reef na matatagpuan sa gitna ng katubigan ng West Philippine Sea or South China Sea. Ito ay isang munisipyo, probinsya ng Palawan,
na sumasaklaw sa 8 isla at 2 reef. Bagamat napapalibutan ito ng dagat na mayaman sa likas na yaman, mga kababayan, narito ang mahalagang detalye. Lupa or teritoryo ito. Sang-ayon po dun sa sinasabi ni Attorney Jay Batumbakal. Hindi po ito, hindi natin kiniklaim ang KIG sa pamamagitan ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito ay may batas panglupa ang pinapairal dito. Presidential Decree 1596, mga kababayan, ni dating Pangulong Macoy. Na nilagdaan po noong 1978. Ay nako! Marcoleta, abogadong pulpol, bobo. Inutil. O, pasensya nyo na ako, ha? Ngayon lang naman ulit ito, eh. Nababisit kasi ako sa mga taong ganito, mga kababayan. Tapos ngayon, siya po ay, tawag dito, siya po ay binabanatan. Ang banat niya ngayon, ang argumento niya, hindi daw niya sinabi, mga ka-GPnatics, na sabi niya, hindi ko sinabi na i-give up natin ang KIG. Eh di mo maliwanag. Na sinabi niya, ito. Nitong Miyerkules, Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Di ba? Tapos sabi niya, hindi raw niya sinabi na i-give up natin yung KIG. Sinungaling talaga, si matandang panot, piluka. Kaya sang-ayon ako sa pahayag ni Ronald Llamas ngayon, mga ka-GPnatics, sabi niya ganon. Noong unang panahon, ang makapili, bayong ang nakalagay sa mukha at ulo ng mga Pilipino. Ngayon, hindi na, piluka. Di ba? Piluka na. So hindi tama. Anong pananaw po niyo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ipamigay na lang daw po natin para mapadali ang usapin. Ano pong klaseng posisyon yun, no? Una, kinalala na meron tayong exclusive economic zone, hindi lang sa domestic law, no? Yung batas ng Pilipinas, kundi sa international law din, ayon sa UNCLOS, no? Dahil nauna nga yung establishment ng EEZ natin under PD 1596 noong 1978, nauna pa nga yan dun sa UNCLOS na noong 1982 lang binuksan at nagkabisa noong 1994. So kumbaga, nilabas na nga natin sa domestic law tapos ni-recognize na sa international law at tapos na-vindicate pa yan noong 2016 South Chinese Arbitration, no? Kinilala yan ng isang international tribunal. So kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo. Siguro kung kaharap ni Jay Batumbakal ito, parang lahat ng Jay ata galit kay kay Marcoleta, Jay Batumbakal, Jay Tariela. Sarap kutusan eh. Baka mamaya pag nakita na sa harapan nila si Marcoleta, tanggalan ng piluka. Anong klaseng kahibangan yan, di ba? At hindi lang naman ang Pilipinas ang kumilala dyan. Maraming ibang bansa, kaya nga tumutulong sila sa atin. Nagbibigay ng mga assistance and security assistance. Kaya nga nagdadatingan na lahat-lahat, mula US hanggang Japan hanggang Europa, no, nag-offer ng assistance sa ating Coast Guard at Navy. Kasi nga kinikilala nila na meron tayong karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Tapos ipapamigay mo, di ba? Kahibangan talaga yon. Okay. Hibang. Tayo umaasa, Weng, na babawiin ni Senator Marcoleta yung kanyang posisyon. Pero siguro para magkaroon ng larawan ng ating mga kababayan, ano ba kung ipamigay nga natin 'yan? Ano ba ang mawawala sa atin? Ano ba merong mga likas na yaman diyan sa Kalayaan Island Group, Attorney Batumbakal? Well, una po ang mawawala sa atin, siyempre, pangisdaan. Dahil yun yung pinakamahalaga sa exclusive economic zone, no? At yan, sa ngayon, inaagaw na nga ng China dahil pinapadagsa niya yung kanyang mga fishing fleet hanggang dito sa malapit sa ating baybayin, sa Pangasinan at Zambales, no? Tapos, pangalawa, yung mahalaga din yung petrolyo, no? Sa ilalim po yan ng EEZ, doon sa tinatawag nating continental shelf, yan po,
ayon sa batas, lahat po ng petrolyo na matatagpuan sa loob ng ating 200 nautical miles ay para sa atin, no? So, i-give up mo 'yan, no? Tapos at kung mayroon pang mineral resources, no? At alam natin na yung mga tinatawag na rare earth ay natatagpuan 'yan sa ilalim ng dagat. Yan po ay ngayon actually very much in demand yan kasi kailangan yan para dito sa mga digital and electronic technologies. Yan, i-give up din natin yan kung sakaling isusurrender natin ng exclusive economic zone. Grabe. No, tapos yung paggamit ng tubig mismo, yung ating kalakalan, yung maritime trade natin, halos lahat nagdadaan dyan. Sobrang maapektuhan pala talaga tayo, lalong-lalo na sa maritime trade. Biruin nyo mga ka-GP Natics, yung mga panukala nila, hindi nila pinag-aaralan. 'Di ba? Unang-una si Robin Padilla. Parang mga ka-GP Natics, sabi ko nga kung hindi na nag-iisip yung mga official natin, tapos sinunod natin yung panukala, wala na, ginera na tayo ng China. Tapos ngayon, itong panukala ni Marcoleta ay misleading, 'di ba? Napaka-misleading. Kasi ginagawa niya mga ka-GP Natics, pinag-uuntog tayong mga Pilipino. Pinapapili tayo, mamili tayo between EEZ at dito sa KIG. So parang sabi niya, isa lang piliin nyo. Kung pinili nyo ang EEZ, ipamigay nyo yung KIG. Magkaiba lang palang batas ang nakakasaklaw sa bawat ano na yan. Diba? Exclusive economic zone. So yung control doon sa maritime trade, i-give up din natin kung ganon. At pangalawa, yung ding sa paliparan, no, sa pagdaan ng mga passenger aircraft, pag ginibap natin yan, di parang hostage na tayo ng China. Hindi tayo makakaraan, hindi man lang tayo makakaabot ng Asia nang hindi tayo hingi ng panihintulot na dumaan dun sa West Philippine Sea at South China Sea, no? Tapos kahit itong ginagamit natin ngayong digital technology, yung sa internet, yung access po natin sa internet, ay dumadaan sa mga kable na nandyan sa West Philippine Sea dumadaan. Kita nyo na? Kita nyo na? Kung yung mga kable po natin, mga kababayan ng internet natin, ay mawawala, mapapanood nyo pa ba kaya kami ngayon? Magkakaroon pa ba tayo ng magandang komunikasyon kung sakasakali? Napakarami pala ng dito mawawala sa atin eh. 'Di ba? It's a total lost, mga kababayan. Ano bang pinag-iisip nitong mga mga DDS senator na to? Alam nyo, sorry to say this mga kababayan, mga ka-GP Natics. Hindi kayo ang sinasabihan ko, pero yung mga bumoto kay Marcoleta, okay, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Alam nyo, binoto nyo si Marcoleta, nagkaroon tuloy ng parang ginagamit niya to, imbis mga kababayan na di ba? Ginagawang pang salvage eh. Totoo lang. Ginagamit niya yung kanyang posisyon para makapagsalita ng mga ganito. Mga kababayan, ngayon ang hirap pigilan. Dakdak ng dakdak. Ang tanong nyo, paano natin pipigilan to? Pagdating po ng susunod na eleksyon, wag nyo na pong iboto. Kaya lang GP, pa yan 2030 pa yan, correct. 6 na taon, 5 taon nyo, tama, 5 taon nyo pa, mahigit, na pagtitiisan si Rodante Marcoleta. Tayo. 6 years yan Nasa top 6 siya, di ba? Nasa top 6 siya. So, 6 na taon yan, mga kababayan. Pagtitiis talaga tayo sa bunganga niyan. Pag naging si Sara pa ang presidente, nako, lalo tayong kawawa. Sabi ni Mami ay hindi GP, anong ay hindi na? Hindi, ibig ko sabihin, hindi kayo. Yung mga bumoto kay Marcoleta, yung nagpaloko dito, nagpabudol, nabababa yung kanilang mga kuryente, kaya binoto si Marcoleta. Diba? Totoo naman yan Marami akong kakilala, mga kaibigan ko pa Nagbabaka sakali, sabi ko, alam nyo kayo, ang problema, ganito, dapat hindi nyo binoto yan. Naniwala kayo na bababa yung kuryente ninyo. Kung gusto nyo bumaba yung kuryente ninyo, huwag kayong magpakasasa sa aircon. Diba? Kung gusto nyo bumaba yung kuryente nyo, huwag kayong magluto dyan sa electric, nyo. Diba? Yung kalan nyo na electric.
Huwag kayong gumamit lagi ng ano nyo, mga appliances ninyo. Lahat ata ng gagawin yung pagluluto, appliances. Oh. Tapos gusto nyo bumaba yung kuryente nyo, anak kayo ng tinapa. Sabi kong ganun, tapos binoto nyo. Ayan ngayon. Lahat tayo, problemado. Kung ano-ano mga pinagsisabi. Paano yung mga susunod na henerasyon? Pag walang nagsusoplak dito, kung wala po mga kababayan nang nagdedebang sa kanya, Diyos ko, edi nabobo na tayong lahat ng mga Pilipino. Pero may ipamimigay, i-give up. Sabi ni Ma'am Ine, sa edad ni Marcoleta, baka hindi umabot yan sa susunod na eleksyon. Ganito, para talagang hindi umabot sa susunod na eleksyon, asarin natin ang asarin, di ba? Pikunin to eh. High blood to si Marcoleta. Tapos wag niyang bibigyan ng wag nilang bibigyan ng hopya, di ba? Oh. Sino ba kasi ang mga bumoto diyan kay Marcoleta? Siyempre, yung unang-una, yung INC. Tapos yung mga nagpaniwala na ibababa niya yung presyo ng libre na yung kuryente below 2,000. Mga iglesia bumoto dyan. Oy, no offense sa mga member ng INC dito ha. Pero alam nyo, saludo ko sa mga tao na hindi bumoto dito kahit na sinabi ng pamamahala na iboto nyo si Marcoleta, pero yung sigaw ng damdamin nyo, kung ano yung sinasabi nyo ng mga puso at mga utak ninyo ay sinunod nyo, saludo ako sa inyo. Saludo ako sa inyo kung hindi nyo binoto si Marcoleta. Totoo lang. GP, ang ibig kong sabihin, hindi na tayo magkita sa live mo kasi mawala ang cables at internet. Oo! Di ba? Hindi na talaga tayo magkikita niyan, mga kababayan. Baka kahit sa cellphone, baka sa Facebook, hirap na hirap pa. Hindi nyo na makikita hindi ko na makikita mga post nyo. Hindi ko na makikita yung mga belita ngayon. Baka mamaya, mga kababayan, balik na naman tayo doon sa, yung connection dati ng internet? Wala pang dati, di ba? Wala pang, kasi ngayon, di ba? Baka yung bumalik pa tayo doon sa mas malala pa sa broadband. Yung dial-up. Nabutan ko yun nung nag-computer technician ako. Dial-up pa. Ang internet dito sa Pilipinas. Di ba? Tapos nag-broadband. Mabuti ngayon, mga cable na. Diyos ko. Naloko din nga kapwa INC nabudol din, sabi ni Sir Michael Pangan. Ay, mga nagtatanggol ka dyan, ginagawa kayong tangang forever peace. Ang kulit ni Ma'am Mona Nases. Bobo na plataforma ni Marcoleta. Napakababaw na pangako para iboto. Sorry po sa mga umasa sa sinabi niya ni Marcoleta. Napakababaw as in. 'Di ba? Hindi naman kailangan na iasa natin kay Marcoleta kung gusto niyo bumaba yung kuryente nyo. It's up to us, guys. 'Di ba? Nasa atin ang gawa. Huwag niyong iasa doon. Kahit na anong gawin nyo, manalo yan. Di pa rin bababa kuryente nyo kung hindi pa rin kayo gumagawa ng paraan, bawasan yung paggamit. Diba? Nako, kaming mga dito sa malayong lugar, nako, magbabayad na naman kami ng $10 per, 5 meter. 5 minutes. Diba? Grabe. Ay, hindi ko po binoto yan kasi magaling mangako, mapanlin lang para makakuha ng boto. Jurek. Yung mga bitter kay Marcoleta, aral-aral muna kayo mga ugok, sabi ni Antom Salomo. Ay, di ba ikaw kaya mag-aral? Anong bitter kami kay Marcoleta? Yung Marcoleta mo, tanga-tanga, bobo. Kupal. Mapagbatol ako ngayon. Sorry kayo. Ha? Sorry kayo. Kami ba sinabihan mo mag-aral-aral? Ibig mong sabihin perfect si Marcoleta? Sabi niya, paparinig ko sa'yo. Ano sabi ni Marcoleta dito? Natin dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it.
for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. No, i-give up daw yung KIG. Kasi hindi raw ito pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone. 'Di ba? Pero ang sabi ng mga eksperto at sabi ng batas, mga kababayan, under PD 1569 noong 1978, ang Palawan or ang KIG, mga kababayan, ito po ay nakapaloob sa batas ng lupa, hindi po nakapaloob sa batas ng tubig. Tapos kami ang sinasabihan mo na mag-aral-aral. Baka pwede mong sabihan si Marcoleta, hoy, Marcoleta, bago ka dumakdak, pwede bang mag-aral-aral ka muna? Naturingang abogado ka. Para kang abogago. Kuning dakunam GP gamenta na matidakin sentuke kuna. Supay si kami pa iti sa bagaanda nga agadal kano kininas. Mama Iris Lides ba? Makinood kayo ng TV sa kapitbahay nyo para makatipid pa ng kuryente tulad noon para mas enjoy nakatipid pa kayo. Oo nga, no? Kaya lang ang problema noon, Ma'am Mona Nases, pagsasarang ka ng bintana. Bakit sakop ba buong Pilipinas? Ano pinagsasabi mo, Anton Salom? Hoy! Ikaw ang 80-80, napakalaki mong bobo. Ano mga pinagsasabi mo dyan? Anong sakop ba ang buong Pilipinas? Ang sabi, si Marcoleta, i-give up na daw ang KIG, Kalayaan Island Group. Na, alam naman natin, yan ay yung Palawan. Tapos sabihin mo, Diyos ko, pag ano talaga, pag mga DDS na walang kwentang kausap, walang out of context palagi, out of line. Kumbaga mga kababayan, choppy ka. Baka wala kang load, mag-load ka muna. Ang laki mong tanga. Out of line ka, boy. Ikaw ang malaking 80-80, hindi ako. Aliwaliwanag na nga sinasabi dito eh. Maling-mali si Marcoleta tapos sabihin mo, yung mga galit kay Marcoleta, hindi kami galit. Sadyang tanga lang siya, bobo at... sabi niya, bakit sakop ba yan ng Pilipinas ang KIG? KIG, hindi KIL ha. KIG, Kalayaan Island Group. Okay. Siyempre, sakop yan ng Pilipinas. Tunggang. Sakop yan ng Pilipinas. Nakalagay dito. Pakita ko sa'yo. Matatagpuan sa loob ng Spratly Island sa dagat Timog China. Ito ay isang munisipyo ng Palawan, Kalayaan, Palawan, na tinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 noong 1978. Ikaw dapat na mag-aral-aral. Ayan maliwanag sakop ng Pilipinas. Ang Kalayaan Island Group o tinatawag natin na Palawan. Ha? Itinatag, kinilala sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 noong 1978. Alam ko naman, hindi ka pa pinanganak nung panahon na yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magbasa-basa. 'Di ba? Hindi naman ako pinanganak ng taon na yan, pero bakit ko alam? Hindi dahil sa napanood ko. Dahil tiningnan ko rin. Huwag nang ipilit, 'di ba? Sunog na kayo eh. Kakampihan nyo pa yung mali. Nyaki de.
Alam nyo ganito yan. Kapag bobo yung pinapanood nyo, magiging bobo rin kayo. Bobo yung pinakikinggan nyo, di nagiging bobo rin kayo. Ibig mong sabihin, Antom Salom, ipamigay ng Palawan? Ganun ba yon? O mga taga Palawan, sabi niya, si Antom Salom, ipamigay nyo na rin daw yung Palawan. Sabi niya kasi, dahil dyan, sa agawan, kaya tayo hinaharas. Ang usapan dito, Kalayaan Island Group, ha? So gusto mo, pamigay na rin nila? Baka magalit sa'yo yung mga nandito na taga Palawan. Ay, solid daw siya kay Marcoleta. Ganito talaga mga DDS. Mga kababayan, wala nang pag-asa, sarado ang utak. 'Di ba? Pinaliwanag na. Nasunog na siya sa tanong niya kanina, bakit sa atin ba ang KIG? Sinabi ko na, oo, sa atin ang KIG. Under ng Presidential Decree 1596. Hindi ka pa rin naniniwala? Diyos ko. Ay nako, pag DDS, iwanan na natin yan. Talaga wala tayong mapapala. Bobo talaga. Kaya walang asenso Pilipinas, dami mong daming kagaya mo. Ito mga kababayan, syempre usapan, Marcoleta pa rin.